Now, up to 1.4 million pesos per 1.4 patient. million. Yes. And kailangan malaman talaga ng ating mga kababayan kung ano yung benepisyo nila sa PhilHealth. Ngayon na wet season ngayon at tag-ulan, madami po tayong mga makukuhang sakit. Kasi yung dengue, iba-iba na yung strains. Minsan nauulit. Kasi dati parang may single period of confinement ang PhilHealth. So, any readmissions within 90 days, hindi ka na makakagamit ng benepisyo. Pero JJ, ngayon, the case? lifted na po yung rule natin na yan. So, wala na siya. So, na message po ng ating mahal na presidente, no, Bongbong Marcos, lahat po ng DOH hospitals po ay wala na pong babayaran. Sagot naman ng PhilHealth, so huwag kayong mag-alangan na magpa-check up at magpunta sa hospital kung kinakailangan para magamot po tayo ng tama. And Yakap basically empowers them to take charge of their own health. Tama ka dyan. Magandang araw mga ka-PhilHealth and welcome to the second episode of In Good Health, the PhilHealth Podcast. Real talk, real care, real health. My name is JJ. I'm with the Corporate Communication Department. And ngayon po, makakasama natin sa ating episode si Ms. May Villa, ang Acting Branch Manager ng PhilHealth Regional Office, NCR North. Yes, Ms. good May, morning. hi. Magandang umaga, JJ, no? Magandang umaga din po sa inyong lahat. And of course, kasama din ho natin ang medical specialist din po from Pro NCR North, si Dr. Billy Ignacio. Doc, kumusta? Ay, ayos lang. Thank you for inviting us dito sa programang ito at sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat po. We really appreciate you being here para makatulong ho sa ating mga information dissemination campaigns, no? Lalong-lalo na ngayong tag-ulan, Doc Billy. Yes. Kailangan malaman talaga ng ating mga kababayan kung ano yung benepisyo nila sa PhilHealth, lalo na ngayon sa pagpapa-hospital. So, ano ba yung mga pwede na nilang magamit sa PhilHealth tuwing mau-hospital sila? So tama ka dyan, JJ, no? Ngayon na wet season ngayon at tag-ulan, madami po tayong mga makukuhang sakit. No, lalong-lalo na yung mga bata, 'di ba? Gusto nilang maligo sa ulan or sumulong sa baha. So madami po talaga tayong makukuhang sakit. At maganda din pong balita dahil si PhilHealth po ay madami pong benepisyo para sa mga ganyang sakit. Yes. That's right. So, Doc Billy, ano naman po ba yung inclusions ng ating mga benefit packages po? I mean, inpatient. Ito rin ba yung tinatawag na all case rates natin? Yeah, actually ang ating mga inpatient benefits yan yung pag ang pasyente po natin ay mako-confine, kailangan ma-confine sa hospital. Diyan papasok yung all case rate na packages natin. Depende kung anong magiging sakit nung pasyente natin, So marami tayong pakete or packages na para po doon sa specific na sakit ng ating mga pasyente. What do this ACR, ang tawag natin, di ba, all case rates, cover? I mean, room and board, professional fees, kasama ba? It covers all the confinement nung pasyente, bayad sa hospital, bayad siyempre sa aming mga doktor, sa PF ng mga doctors, yung mga ginamit na gamot, laboratories, lahat po yun. Na dapat, yung buong package natin, may mga specific tayong rates per disease, it covers dapat yung, ima-minus yung sa total bill ng patient natin. So halimbawa, kung yung patient, ang total bill niya halimbawa is 100,000 at kung ang package ng PhilHealth is 90,000 or 100,000, wala na siyang ilalabas na Well, that's pera. very good to hear po. Pero meron din ho kaming nababasa sa social media. Minsan, pinapabili ng gamot sa labas yung pasyente. Nangyayari ho ito, lalo na kung walang available stock sa hospitals. Yeah. So, saan papasok na dun yung coverage ng PhilHealth? Kasi sila yung bumili sa labas so nag-out of pocket na ho sila. Is there a chance na ma-reimburse pa rin ho nila ito? Yung gastos na yun? At depende, Kasi yung ang rule na ini-implement natin is yung no balance billing. Dapat walang i-out of pocket si patient. Na dapat sa hospital pa lang, may provide lahat yung services. Pero there are times na talagang walang available talaga, napipilitan tuloy na mag-out of pocket si patient for those mga meds na wala sa hospital, sa labas. Pwede naman nila yung i-reimburse natin kung magde-direct file yung patient dun sa kanya mga... Direct file na ho. Yeah, So that's parang sa hospital na ho siya magka-claim na pag nabayaran na yung hospital. Tama ho ba? Yes. Pero ideally, dapat wala talaga. lahat i-provide niyo yung hospital para hindi nahihirapan yung ating mga members na mag-ano pa ng mga documents para mag-file sa atin sa PhilHealth. Dapat yun hospital na lang para hindi na nahihirapan yung ating mga pasyente. Siyempre may sakit ka na,
magpa-follow up ko pa ng mga reimbursement. Tama ho, marami pa pong proseso. Tayo kasi Miss May, ang talagang gusto natin, magamit kagad yung benepisyo. So at point of discharge po, kailangan magamit nila. Pero recently kasi marami tayong na-enhance na benefits na maraming bago. And lagi ko nababasa doon sa ating policies na walang dapat bayaran, zero billing sa basic or ward accommodation ng private and public hospitals. Can you tell us more about it, Ms. May? Yes, tama. Magandang na tanong mo yan, JJ, kasi nailabas na nga yan sa SONA message po ng ating mahal na presidente, no, Kailan Bongbong lang Marcos. yun, yes. Oo. At sinasabi po niya na lahat po ng DOH hospitals po ay wala na pong babayaran pag nandun po kayo na-confine po kayo sa isang ward accommodation. Ibig sabihin, ito po yung basic accommodation ng mga DOH hospitals. So hiwala ito, ma'am, hindi ito yung mga may TV na rooms, may Mga sariling private. banyo. Tama, lahat tama. kasama. Oo, Diba, tama. diba? So yun po, kailangan nasa basic or ward accommodation ho tayo para talagang magamit natin yung sinasabing no copay. Ang isa pa No natin balance yan, no billing balance na. billing. Yan. So bukod ho dun, are there instances din ho ba na halimbawa kailangan ng further test, laboratories, x-rays, or kung ano man ng pasyente? Ito, tulad ng sinabi nyo, pareho sa gamot, dapat laging available din sa hospitals to mga to. Yung yung mga laboratory tsaka gamot, kasama po talaga dapat yun sa sinasabi natin kaninang inpatient benefits. So yung inpatient benefits po natin ay naka all case rates na po yan. Ibig po sabihin, yung lahat ng mga kinakailangang para magamot po ang isang pasyente ay kasama na po doon sa benepisyo or benefit package po na binibigay ng PhilHealth. So dapat po wala na po silang dagdag bayad. Na yun po, kanina sa tanong mo, nabalikan lang natin, kung meron pong pinabili sa labas. Yes. No, kasi minsan po minsan may nangyayari ganon. po yan lalo na po sa ating pampublikong hospital. Tama. So kung may binili po sa labas, ay dapat po ay si hospital po ang magbibigay po ng reimbursement doon sa pasyente natin kasi kailangan bayaran ng buo sa ating pasyente. Tama po. Ayan. And that sends a clear message na ang PhilHealth ho talaga, kung kaya naman talaga, hindi namin na ho kayo papagastusin pa sa inyong pagpapa-ospital. But ano ba yung instances na talagang may co-payments? Tulad nung yun nga, nabanggit ko, kung pumili ba sila ng private rooms? Yes. Yes. May mga ibang amenities Private na doctor nila na gusto nila, preferred nilang doctor, yeah. So those are the cases siguro na magkakaroon sila ng Yes, participation. Out of pocket. Out of pocket. Yung computation naman po or ang benepisyo ng ating inpatient benefits ay kasama po doon yung minimum standard of care na tinatawag. Ngayon po, kung ang pasyente po ay mag-opt na kumuha ng isang private room or kumuha po ng sarili po niyang doktor, no, specialista kunyari, ito po ay magiging out of pocket na po Or gumamit ng mga services beyond the minimum standards of niya. care. Yes, tama po yan. Tama po Yung yun. gusto nila, merong malaking TV or may Oo, rep sa sarili. tama. Siyempre, So, diba? Minsan gusto na natin mag-enjoy na lang, no? So, pag naka-confine siguro. Parang nasa hotel na yes, hotel yes. accommodation. Pero isa pang good news, I mean 2024 we've seen our all case rates increased. So Yes, nung una, January, 30% yung nadagdag sa atin case rates. And then at the end of 2024, nadagdagan na naman yun ng 50%. Yes. So baka iniisip nila 80% lang yung dagdag nun. Hindi po. 95% halos doble na po ang itinaas ng case rates. Tama ho ba? Tama po yun. So, ito po ang napakaganda sa ating mga nilabas na mga benepisyo. Last year po ay sinabi mo nga meron tayo 30% and another Yes. 50%. At madami pa po kaming mga benepisyo na nilabas na more than the 95% na sinasabi Yes, tama ninyo. po yun. Ayan. Anong mga examples na anong sample mo naman dyan, Miss May? Sa Actually, mga yung more madami than tayong 95? mga samples dyan ng mga benepisyo, yung mga benefit packages, kagaya po ng mga pneumonia natin, at saka po yung ating mga Z-benefit packages Yes, yan, po, ma'am. madami po tayong nilabas na bagong benepisyo ngayon. Yes, Billy, mami, ano yun? Sige. speaking of Z-benefit package, yung isang halimbawa na napakalaking increase talaga. No? Originally, yung sa breast cancer na Z-benefit package po natin, dati 100,000 lang po yung initial coverage natin dyan. But now, up to 1.4 million pesos per 1.4 patient. million. Yes. And as I understand it, hindi na to yung mga early stages lang ng Yes, breast yun cancer. pa. So all stages na ng breast cancer. Stage 0 up to stage 4. So it covers all stages na po. No? Napakalaking good news po yan. Kasi initially, medyo limited yung stages na covered lang ho ng package natin ng PhilHealth sa Z package. But now,
talagang napakalaki na, no? Up to 1.4 million. Tama. So all stages na po covered. So huwag na ho kayong, kung meron po kayong kakilala na merong sakit na breast cancer, huwag na kayong mag-alangan magpa-check up. Covered na kayo ni PhilHealth. Would you imagine? Surgery and pati chemotherapy, lahat And po I yan. think, Ms. May, yung list of accredited or contracted Z-benefits facilities, nasa website naman Yes, natin. nasa website natin yan. Na makikita po ninyo yun sa PhilHealth website po sa www.philhealth.gov.ph. At dito po makikita din po natin yung mga accredited physicians, hindi lang po yung mga accredited at contracted hospitals. May question ako doon. Nabanggit niyo yung physicians, ma'am. So, general rule in availing of the case rates, dapat accredited yung hospital. Tama naman. Po. Yes. So, Pati dapat yung ba doctor din. doctors? Oo, pati yung kung doctor. maraming tumingin sa'yo, isa lang ang accredited doon ng PhilHealth. Yung Magagamit pa mapabayaran rin lang pa- po natin is yung accredited doctor po. But ang sigurado doon, magagamit pa rin ng mga kababayan natin yung benepisyong Tama PhilHealth. po Tama. yan. Nabanggit ni Doc Billy naman yung Z-benefits. Ito po kasi yung mga PhilHealth packages na para talaga ho sa mga malulubhang sakit. Yung mga catastrophic na Yes. diseases, yes. At nangangailangan ng mahabang gamutan din. Ano, Doc? Yes, oh. Pero circling back doon sa ating case rates, kasi ang hemodialysis benefit package natin ay all case rates lang. Ano yung magandang balita natin tungkol doon? Yung hemodialysis po natin ay pinadlawak na po natin, no? So, naging 156 sessions na po ito. So, ibig sabihin, buong taon na po na kailangan ng ating mga dialysis patients ay covered na po natin. That's 3 times na po per week. So, ito po ay kailangan 6,350 per session na ang ating binabayaran. So, almost a million a year na to. Siguro 990,000 pesos po yung talagang coverage na magagamit ng ating hemodialysis patients. Pero dapat sila ay may chronic kidney disease stage 5. Yes, stage 5 yun usually. No? Tsaka JJ, hindi lang tayo natatapos doon sa hemodialysis. No? Sa Z-benefits, no? I-promote na rin natin. Meron po tayong peritoneal dialysis first na PD solutions, no? Na alternative for kung hindi kaya mag-hemodialysis ng patient, pwedeng mag-peritoneal dialysis muna yung patient. So covered din ni PhilHealth yung PD natin. At hindi lang yun. Meron na rin tayong kidney transplant Z-benefit package na actually, 3 phases. Initial yung yung mga hemodialysis, peritoneal dialysis, meron na tayong kidney transplant at yung pangatlong phase, yung after mo ma-transplant, meron kasing lifetime na na gamutan, anti-rejection meds. So pati yung yes, post-transplant po, may lumabas na po na bagong benepisyo. Under Z package din po yan, na kumpleto na talaga. So bigyan lang natin din ng context itong pinalawak na Z-benefits for kidney transplantation. Yung post-treatment services. Yung anti-rejection meds yun eh. Yes, so mga magkano yung pwedeng ma-avail ng ating mga kababayan for that? Depende, no? May benepisyo para sa adult, no? At pero hindi sa mga pedya. So yung amount natin yan, magi-start yan from or less nasa 18,000 or 3,000 plus up to 40,000 po. Depende Pero yun yan nga sa yun mahalaga kasi, Doc. I mean, the continuity of care is there, no, Ms. May? Yes, oo. Hindi lang yung transplant ka lang and then pabayaan ka na ng PhilHealth. Hindi. Dapat masiguro namin, di ba nga, anti-rejection medicines dapat nandun. So to ensure na yung kidney na ipinalit sa dati mong kidney ay gumagana ng maayos. Tama. Tama ho ba? Oo, tsaka hindi ma-reject yung yung transplanted na organ. Importante yun. Maraming patient na hindi nakakapag-avail ng kidney transplant dahil wala na silang budget for anti-rejection meds later on. So, kaya pinasok nung ni PhilHealth, naglabas si PhilHealth ng bagong benepisyo para talagang kompleto talaga yung care talaga sa ating mga member ng PhilHealth. We really are working with the hospitals to ensure these qualities of care are being observed para naman sa kaligtasan and kalusugan ng ating mga miyembro. Tama ka dyan. So balik tayo, maulan na naman. Saan bang sakop ng PhilHealth Regional Office NCR North? So ang PhilHealth Regional Office NCR North po ay sinasakupan po ang mga syudad ng Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, tsaka Mandaluyong at Manila. Naku, din daming nabaha, Miss May. Madami po, lalo-lalo na yung last week na 4 na araw po tayong walang pasok, no, suspended ang pasok natin. Kaya madami din po nagkakasakit. Talaga. So ano yung mga common naman na diseases, no, na sakit na pwede nilang makuha ngayong tag-ulan? Yeah, isa dyan yung pinaka-common, lalo na pag, di ba, mabasa, no, Yes. umuulan tayo. So, yung sakit na dengue.
dengue. Oh, yan. Oh. Naku. Kahit tag-init, pinapaalalahanan din natin mga lalo na kababayan kasi natin yan. mas dumadami ang lamok kapag maulan di ba? Doon sila nagbi-breed sa mga naipon na tubig sa mga alulod or sa mga kung may nakakalat na gulong dyan sa mga bahay-bahay natin. Naiipunan nung tubig doon sa loob yun. Naging stagnant water. Stagnant water. So yan. Doon sila dumadami. Tama. And minsan, mahirap naman maglinis din Kapag umuulan, yung ating sa barangay, yung mga kasama nating naglilinis doon, hindi rin tali din sila kasi nga sa situation ng baha and all, hindi rin kagad makapaglinis. But it's really important, mga ka-PhilHealth, na talagang we observe cleanliness at every level, mula sa ating bahay, paglabas sa kalsada, maski sa ating mga trabaho. Kailangan lagi tayong safe. Lalo na ngayon, nag-uulan, marami tayong pwedeng makuhang sakit. Yung leptospirosis. Isa pa yun. Lalo na pag syempre hindi natin maiiwasan, na minsan nabahaan tayo at kailangan tayong bumili ng mga kailangan natin sa bahay. So lalabas talaga tayo sa baha. Pero meron pong solusyon ng PhilHealth dyan. Kasi Miss May, apart from, syempre yung iwasan natin na lumusong, gagamit tayo ng bota, diba? Or kahit anong mga pwede nating protection. May benepisyo din, JJ, ang PhilHealth pagdating dito sa mga lumusong sa baha para maiwasan natin yung leptospirosis, di ba, Doc Billy? Yes. Meron tayong, actually kanina nakakalimutan natin banggitin yung kung magkano ba sagot ng PhilHealth para sa dengue. Sa dengue kasi nag-i-start yan, depende sa type ng dengue natin. Kasi merong yung mild type na yung with the signs of bleeding, or meron tayong package for that, worth 19,500 kapag na-confine tayo. At meron din severe dengue. Severe, ano yung mga symptoms nun? Nako, yan, yun yung may sign of bleeding na po yan, May mga abdominal pain, yan, headache, yung mga yan, may fever, of course. So, pagka severe ang dengue natin, yung platelets natin ng dugo ay bumababa po yan, delikado. Less than 150,000 po yung pinaka natin dyan. Pag bumaba na dyan, ay delikado na yung patient. So pwedeng mag-bleed internally. So, kailangan, simple lang naman kasi ang gamutan actually dyan. Kailangan ma-prevent yung hemoconcentration na tinatawag namin at para ma-prevent yung bleeding. So, kailangan ma-hydrate yung patient actually. Ganun lang siya kasimple. Pero, kailangan siyempre, magpa-check up tayo. At lalo na't may benefits tayo sa PhilHealth. Sagot naman ng PhilHealth. So huwag kayong mag-alangan na magpa-check up at magpunta sa hospital kung kinakailangan para magamot po tayo ng tama. And so pag severe naman po ang package natin dyan up to 47,000 pesos. 47,000 pesos na. At kasama ito, Miss May, sa mga naapektuhan or yun nga, naapektuhan ng 95% na kung susumahin natin na increase sa ating kasama all-case ito rate. dun sa nag-increase po na benepisyo natin. So yun, mga ka-PhilHealth, nakita nyo naman talagang patuloy ang PhilHealth sa pag-aaral, sa pagpapalawig ng mga benepisyo nito. Kasi gumagalaw din naman ang hospital expenses, tulad lang din ng mga bilihin, ng gasolina, tumataas din ito. So PhilHealth is really trying its best to cope with the demands po ng ating healthcare demands ng ating mga pasyente. Tsaka JJ, yung benepisyo po ng PhilHealth, hindi lang kasama yung miyembro natin So kasama po ang buong pamilya. So lahat po ng Pilipino pwede pong makapag-avail ng PhilHealth benefits po. So ibig nyo sabihin, Miss May, halimbawa, ako, may mga anak ako. Covered na rin sila? I mean, dideclare ko ba sila as dependents? Tama. Kailangan po natin i-update ang ating mga records sa PhilHealth kasi ang primary member na sinasabi natin, ibig sabihin yung head of the family o kung sino po ang nagtatrabaho sa atin, automatic po yun na nare-register po ng kanilang mga employer. Pero kung tayo po ay 4Ps o tayo po ay self-earning individual, dapat po magparehistro pa rin tayo kasi po ang importante para maka-avail po tayo ng benepisyo ay ang PhilHealth identification number natin. Itong tinatawag natin na PIN, PhilHealth PIN. So, pag meron na po tayo nun, siguraduhin din po natin na kompleto din po or updated po ang ating mga dependents. Kung may asawa po tayo na legal at saka yung ating pong mga anak na below 21 years old po, ay i-update po natin yung ating records para pagdating po ng kailangan na po nilang mag-avail sa hospital natin, ay at automatic po natin silang mapapagbigyan ng kanilang benepisyo. Hindi kasama yung asawang illegal dyan. Yung illegal. Si JJ yata may kasama sa listahan. Pero that's really good that you mentioned the updating of
membership records, no? Kasi yan din yung pinag-usapan namin nung unang episode. Parte yun ng PhilHealth Basics na talaga naman para makagamit ho lahat, no? Yung buong pamilya nyo. Siguraduhin ninyo na updated ang inyong record kasama na yung list of dependents po ninyo. Sino ba yung mga pwedeng i-declare as qualified dependents? Kailangan po yung legal husband or wife, yung legal spouse po natin. Kasama din po yung ating mga anak na below 21 years old. So 20 years old pababa po, pwede po natin silang maging dependent. At kasama din po yung ating mga parents po na 60 years old and above. Kung hindi pa po sila member ng senior citizens. Pero ngayon natin po, automatic na rin po na member ng PhilHealth. Lahat po ng mga senior citizens natin na 60 years old and above. Ayan Okay. po. That's nice to hear po. And Doc Billy, Miss May, eto na nga, tag-ulan, nagkasakit ang isang miyembro ng pamilya. Pagpunta sa ospital, ano ang dapat mong dala or ano ba ang dapat mong alam para masiguro na ikaw, paglabas mo, makakagamit ka ng PhilHealth benefits talaga? Nabanggit ko kanina na kailangan lang na importante, meron po tayong PhilHealth Identification Number. Yes. Ngayon po, kung hindi niyo po alam nga meron na po kayong PhilHealth Identification Number, pwede po kayong pumunta sa pinakamalapit po na PhilHealth Office. Ito po yung tinatawag namin na Local Health Insurance Office. At pwede po kayong magtanong doon, mag-verify po ng inyong record at magtanong kung ano po yung PhilHealth number ninyo at pwede na rin po kayong humingi ng member data record ninyo. Sa member data record po, doon po makikita yung inyong mga current address, yung mga telephone number ninyo at kung sino-sino po ang nakadeclare na dependents ninyo. Nandun po. Ngayon po kung JJ, kung meron po silang dependents na hindi nakalista doon sa records namin. Ngayon, pupunta pang PhilHealth office yun? Yes po, madali lang po talagang mag-update noon. Wala pong bayad ang pagpaparehistro po at pagpapa-update po ng records natin sa PhilHealth. So, wag Saka po po yung kayong ID, walang bayad po yun, ha? Tama. Ayan, wala Wag po po. kayong lumapit sa mga Uy, marami sa online nag-aalok, Opo, Miss May. wag po kayo Pixel, lumapit Pixel, doon. yeah. Oo, 250 meron ka ng PhilHealth ID. Yes po. Grabe, no? Libre po yan. Libre po yan. Oo. Libre po yan. So, ang mga dependents ba, tulad po ba sa ibang, halimbawa HMO, yung dependents ba sa PhilHealth, binabayaran mo rin yung monthly contributions niyan? Or Hindi po. Kasama na po kasama yun. na yun. Kasama na So, yun. isa ka lang maghuhulog, head of the family, or ikaw yung employed, nagtatrabaho. So, halimbawa, lima ang anak mo. So, you have the capacity to enlist them as your dependents. Dependents, Nang yeah. walang Yes po. dagdag bayad. Wala. Yes po. Basta yung dependent po na 20 years old and below, dapat po hindi po married yung isa doon. So kung married na po yung anak ninyo na 20 years old or 18 years old, kailangan po na hindi na po siya pwedeng isama doon. May Okay. sarili na po siya dapat na May sarili na siya PIN. dapat na na PhilHealth PhilHealth. number. Opo. At napakadali naman ho talagang magparehistro sa PhilHealth. I mean, ang dami nating membership categories na pwedeng pag-register rin nila. No? Tama. Kung saan sila pwedeng ma-register. Opo. At hindi lang naman po yan yung ating pwedeng puntahan. No? Meron din naman po tayong app. No? May eGov app Yeah, po eGov tayo app. na Yeah. pwede po nating gamitin para po sa mga PhilHealth requirements po natin. Para dun sa mga hindi po makapunta sa PhilHealth office. At meron din po Yung tayong... PhilHealth Cares, naririnig ko yun. Yes po, yun. Meron din po tayong mga PhilHealth Cares na naka-station po sa mga hospitals natin. So dito po sa PhilHealth NCR North po na area, meron po tayong mga PhilHealth Cares na tinatawag. Sila po ang mga nag-a-assist sa ating mga miyembro pag nandun na po sa hospital. So nakakalat Yung po updating sila. of benefits, Yes I mean, po. updating of addresses, kaya ba ng Pwede PCares po yan? silang i-assist ng mga PhilHealth Cares. Para naman po sa mga empleyado. Para sa mga empleyado po, meron po kami tinatawag na peers, no? Yung mga contact po na mga liaison officers po natin sa mga employers, sila po ang tumutulong sa Sa mga employers employed members po naman natin para ma-update naman po yung mga records nila. Yun, so mga ka-PhilHealth, kung at the point of service medyo may kailangang i-adjust or i-update sa inyong membership records, no? Dalawa po yan. Kung kayo ay employed, tas sabi nga ni Miss May, no, Doc Billy, pwede dun sa peers na tinatawag yung engagement representatives ng mga employers sa PhilHealth, tutulungan ho kayo para
maasikaso yung pag-adjust or pag-aamid ng inyong records makagamit ng PhilHealth benefits kagad. And yung PhilHealth Cares na nakastation na mismo sa hospital. So kung meron mga membership concerns or clarifications on the benefits na pwede mong magamit, lumapit ka lang sa PhilHealth Cares. I mean, hindi namin kayo papabayaan. No? At saka JJ, huwag natin kalimutan, meron din tayong Corporate Action Center. Yes, and 24/7 na sila. Miss May, Tama. Doc Billy, nako. Wow. Di ba? At meron na yung bagong feature yun. Kwento ko lang ng sandali. So website namin, meron doon click to call. So if you click that button, madadirect ho kayo sa isang live agent natin. At 24/7 ho yun. So lalo na po for the benefit of our Filipinos abroad at yung mga OFWs. So talagang makakatulong ho ito in terms of giving you important information about updates or any other questions that you may have, masasagot ho dito sa avenue na to. Doc Billy, Sir G, tanong ko lang yun, di ba sabi mo may call, toll free ba yan? Kasi baka yung mga nakikinig sa atin, baka isipin lang, as long as you have an internet connection, actually, kahit sa Yeah. cellphone po yun. Basta sa PhilHealth website, hanapin nyo po yung click to call icon. Pindutin nyo ho yun, talaga may sasagot ho sa inyo doon 24/7. All you need is just an internet connection. Toll free. Yun. Wala ako talaga. So, mabalik tayo Miss May and Doc Billy kasi yung dengue, iba-iba na yung strains. Yeah. Diba? So, as much as siguro yung hospitals ensure yung kagalingan ng pasyente pag binalabas na nila, minsan nauulit. Diba? Ngayon ba? Kasi dati parang may single period of confinement ang PhilHealth. So, any readmissions within 90 days, hindi ka na makakagamit ng benepisyo. Pero Is that JJ, still ngayon, the case? lifted na po yung rule natin na yan. So wala na siya. So meaning, kung talagang nangyari, less than 3 months, Miss May, makakagamit pa rin siya ng benefits ng Tama, PhilHealth? makakagamit na siya. Kasi na-lift na nga, sabi nga ni Doc Billy, wala na po tayong sinasabing single period of confinement. Siguro yan din yung SPC kaibahan natin sa ibang mga, insurance, tayo kasi talaga parang nagiging unli na tatawag kasi maski yung 45-day benefit limit, dati 45 days lang yan, di ba Miss May? Kanino ba nag-a-apply yung 45 days? Sa buong pamilya o sa principal members lang? Dati po kasi yung 45 days na limit natin ay isang 45 days po para sa primary member Okay. at saka yung another 45 days po na isi-share po yan ng mga lahat ng dependents. So yung dependents, halimbawa 5 sila, 45 Isi-share ang po nila pag-ahati yun. sila. Opo. Kung Pero may dati pa kakasakit, yun. Dati pa yun. Pero ngayon, wala na talaga. Wala na. So, parang dialysis na rin. Kasi yung dialysis naman, even though it's capped at 156, yun lang naman talaga ang i-require ng mga CKD5 patients thrice a week. So, do the math po. 52 times 3, sakop na po buong taon para sa dialysis naman. Sir JJ, Ma'am May, meron pa Yes. tayong information na mababanggit natin sa ating mga tagapakinig. Ang leptospirosis naman. Tama ba ako, Doc? Yung bacteria yan eh. Yes. Alam niyo ba ang tsura ng leptospirosis bacteria? Leptospira ang tawag namin dyan. Okay. Ang korte niya parang korting barena, bala ng barena. Alam niyo yung spiral na gano'n? Yes. Kaya leptospirosis. Spiral lang yung tsura niyan. Doon pala hango yun. Ang movement niya, ng bacteria na yan, pag pumasok sa mga singit-singit na mga daliri natin sa kukuyan, para siyang barena, bumubutas siya. So, not necessarily na sa sugat lang ito papasok. Lalo na pag may open wound tayo, So, mas matindi talaga mas lang. easy access sa kanila. Easy access. Or tumalsik yung tubig ng baha na unfortunately merong ihi doon ng daga o any hayop na infected nitong leptospira, pwedeng mag-access sa mga mucosa natin. Natalsikan tayo sa bibig, sa mata. Yung minumugdok. Lalo na yun. Kasama na yun. Lalo na yun. Oo, wag na wag ho natin gagawin yan. Ako, Opo. pangungumog Delikado. lang ho natin yung tubig na galing gripo kaya mga mouthwash. Naku, sa mga kabataan dyan, I mean, Yes. it's fun, pero may ibang kapalit eh. Delikado. I mean, kung kaya natin talagang i-prevent yung sakit, kaya natin umiwas by ourselves, by doing the right things lang. Pero kung hindi maiwasan, JJ, ang gagawin lang naman natin sugasan natin ng maayos yung Yes. ating affected na part ng body natin at saka pumunta po sa pinakamalapit na health center. Kasi yung sa health center po, libre po yung doxycycline na Yes. gamot. Opo, Yun ma'am, naman pala ganito po. eh. Jay, kasi may ibang mga pasyente natin,
nagsiself-medicate. Huwag niyo pong gagawin din yan. Kasi hindi basta-basta iniinom po yan doxycycline. So we have to seek first, mag-consult po What is tayo that sa for, ating Doc, mga... pala? Sorry. What is that for, that medicine Yung po? doxycycline kasi, may ginagamit namin yan in prevention sa leptospirosis. No? Okay. Pwede rin treatment or meron kasi mga trabaho talaga nila, prolonged exposure, no? Lahat sa mga farm, no? Talagang exposed sila sa mga ihi ng mga hayop, Yes. ganyan. So, kaya iba-iba yung dose niyan, no? Hindi basta-basta tayo iinom basta-basta niyan. So, we have to seek first, no? Huwag tayo magsa-self-medicate para po makaiwas. Baka magkasakit tayo sa maling pag-inom ng mga gamot. Tama mga ka-PhilHealth kasi mas mahirap naman ho yun, no, Miss May, na mali yung preparations na ating mainom. Bukol siguro pwede, yelo lang. Pero yung mga ganitong nasakit na ho. Antibiotic let's leave na it to kasi the yan experts, no, sa mga physicians natin to give us proper advice on how to take medicines, kung kailan ito dapat inumin, no, and yung dosage. Napaka-importante ho nun, Miss May. Yeah, tama ka. At saka yung pagkatapos niyo pumunta ng health center at kung talaga pong meron po kayong leptospirosis na sakit at ma-hospital po kayo, ma-confine sa ating mga hospitals, ay meron po tayong leptospirosis package. Magkano Yes. yun? Yun. Magkano yun, Doc? Up to 21,450 pesos. So malaki din naman po talaga yan. No? O yung mga Malaking tulong. moderate and severe kasi may mga leptospirosis na nagagamot naman siya outpatient So hindi kailangan i-confine. Pero ito yung mga mako-confine talaga. Ito yung naapektuhan na, naninilaw na yung patient, no? Naapektuhan na yung kidney. So multi-organ damage na. So kailangan talaga ma-confine ito. At kailangan magamot talaga ng as soon as possible. Doc and Miss May, ano pa po ba yung mga ibang common diseases pagka tag-ulan? Yeah, isa pa yung yung acute gastroenteritis, no? Yung pagtatae, no? Yes. Yan. Kasi either yung dahil sa baha, na-contaminate yung mga pipes nating sira-sira, may butas. So pwedeng pag makapasok dun yung so magkokos ng acute gastroenteritis sa ating mga sa ating mga pasyente. So Ano pang mga iba pang may common package naman din ng diseases, PhilHealth dyan actually, no? May meron package din, tayo of sa course, AG. of course, Up AG. to 11,700 That's good. pesos. Yeah. Opo. So, So, na-confine. yung mga AGE patients, gaano kadalasan ng confinement mo na? I mean, gaano kahaba? Kasi madaling i-manage naman yan So hydration lang talaga siya. Kung yung patient niya natin can tolerate oral rehydration, yun pa rin Pero kung talaga nagsusuka rin yung patient, kailangan na nung EIV, intravenous intervention, doon siya i-hydrate, padadaanin sa ugat. Okay. No? Pero pag nakaka-tolerate na orally, mas magandang yun So usually mga 2 days, 2 days. 2 days, 3 days. So, mga importante talagang bantayan po ay yung dehydration. Yes. Tulad ho ng nasabi nyo, kailangan naman talagang ilabas yan. Yes, oo. No, ilabas muna natin sa ating katawan, but still we manage the dehydration para hindi na ako mag-lead sa kung ano pa mang pagkakasakit. Ang importante, JJ, ay makinig sila sa payo ng doktor. Tama naman. Kasi pag sinabi natin ngayon na 24 hours lang or 2 days lang, depende din po talaga yan sa kanyang sitwasyon po ng kanyang kalusugan. Kasi Response ng katawan. response ng katawan. So, kung sabi ng doktor, hindi pa kayo pwedeng lumabas ng hospital, ay makinig po tayo. No, wag tayo Magpupumilit. pong magpumilit na umuwi. Pero yung iba, Doc, kasi talagang bayad po ng PhilHealth yeah. talaga kasi may benepisyo po tayo sa Yes. buong acute gastroenteritis. Yung confinement mo, sagot naman ni PhilHealth nagpupumilit talaga. pong umuwi. Kasi iniisip nila, JJ, na baka madami na silang babayaran. Pero nandito po yung PhilHealth para tulungan kayo sa inyong gastusin sa inyong pagpapa-hospital po, no? Pero ma'am, Miss May, talagang minsan I mean, I'm from the Corporate Action Center din ho kasi noon. So meron kaming mga cases doon tumatawag, gusto ko na talagang umuwi. May tinatawag ng hama, dama. Ano ba yun? Kung yun, they will be discharged against the advice of the doctors. Hama kasi ibig sabihin home against medical advice. Whoa. Yeah. Paano pagka talagang pinilit mo, gusto mo na ba, sasagutin ka ba ng PhilHealth? Meron pa naman din naman sagot ang PhilHealth dun sa mga cases po natin. Once na nakapag-deliver naman ng services si hospital sa ating mga pasyente. Pero tama si Miss May, pag sinabi ng doktor na talaga magstay po muna kayo for observations, to manage your conditions, makinig ho tayo. I mean, Yes. sila pa rin po naman ang nakakaalam, 'di ba, ng estado natin. I mean, katulong natin sila sa pagpapanatili ng ating health. So, we must trust them. And of course, they are doing their very best naman to care for us.
Tama yan, JJ. So, dito sa ating mga PhilHealth benefits, kagaya na nasabi ni Doc, madami po at halos karamihan po talaga ng mga sakit ng Pilipino, ng mga tao, no, ay Right. talagang meron na pong corresponding na benefit package po ang PhilHealth dyan. Actually, parang lagi nga nating binobroadcast sa ating mga ka-PhilHealth na it's almost 9,000 cases. Almost 9,000 cases po ang sagot ng PhilHealth. Well, kasama na po dyan inpatient care, outpatient, pati yung mga surgical procedures. Kasama na yan. Pero Miss May, yun, balik tayo. Paano talaga ito gamitin? I mean, yung mga PhilHealth inpatient benefits po, no? Paano to gamitin sa ospital? Paano ang proseso? Oo. So, syempre, pag na-hospital po tayo, kailangan po natin ng dapat meron po tayong ID, ano? Kasi kailangan natin na maipakita kung talagang tayo po ang may-ari. verification. May-ari nung pangalan na yon. Yeah. Pangalawa po, sinabi ko rin kanina na kailangan po tayo merong PhilHealth Identification Number. No? Kailangan meron tayong, registered po tayo sa PhilHealth at saka updated din po ang ating records. Lalong-lalo na po kung ang ating pasyente po ay dependent. So sabi nga natin kanina, hindi lang po ang primary member at saka ang makaka-avail po ng benepisyo ng PhilHealth, kasama na po ang Yung mga dependents. dependents, Opo. yes. So yun ang kailangan natin. Pangalawa, of course, may ibibigay po sa inyo na mga forms ang hospital, no? Pag na-hospital, na-confine po kayo, kasama na po dito yung PhilHealth Claim Form 1, no? At iba pang mga forms na kailangan nating i-fill out, Yep. no? So ito yun ang bibigay natin sa ating hospital. Pangatlo, JJ, kasi titingnan pag nasa hospital po, meron po silang system na tinitingnan kung itong member na to or ang pasyente po ay covered or makakapag-avail po ng benefits. Pero hindi po ibig sabihin na kung hindi po nakita ito ng hospital, yung pangalan po nila sa system, ay hindi po sila makapag-avail. Ngayon, UHC na po. Dati kasi, naalala ko pa, tagal na panahon na nun. Sabi ko nga sa inyo, agent pa ako sa Corporate Action Center noon. Meron tayong mga tinatawag na 3/6 na hulog, 3 months contribution out of the preceding 6 months or yung 9 out of 12 para naman sa yun operasyon. dati, In effect pa rin ba yan mga yan? Di ba hindi na? Yeah, wala. Mabuti na tanong mo yan, JJ, Doc Billy. Matagal na nating inalis di ba? Kasi nung nailabas na po yung ating bagong batas, no, itong Universal Healthcare Law, no, noong November 2019, ito po ay nagbibigay po sa atin lahat ng Pilipino ng eligibility. Ito tinatawag nating immediate eligibility po. Immediate eligibility, yeah. Hindi po hadlang ang ating kawalan po ng yung katumbas na contribution para po makapag-avail. So lahat po tayo pwede na po mag-avail right away pag na-confine po tayo or kahit pa hindi tayo ma-confine, no, kasama din po kasi sa benepisyo ng PhilHealth yung mga outpatient benefit packages. Benefits. So lahat po ng mga benepisyo ng PhilHealth ay pwede na pong ma-avail nating lahat. So yun. So yun talaga, I mean kahit contributions, discrepancy sa records, hindi ho dapat maging hadlang yan. Laging may workaround. Tama. No? Automatic tayo makaka-avail ng benefits, no, ng benepisyong PhilHealth kaagad-agad kung kailan natin kailangan. Nabanggit niyo po kasi kanina, Ms. May, for verification purposes, we need to have the ID or PhilHealth identification number or yung PIN. Ngayon kasi may eGov app na. Actually, I'm using it. May PhilHealth ID doon. Can I present it sa hospital for them to check or validate my membership po? Yes, pwede. Lalong-lalo na po dun sa mga meron ng eGov app na account ay mas madali na po sa kanila. Pero para po dun sa mga wala pa pong eGov account, madali lang po i-download ito. Pumunta lang po kayo dun sa Play Store or sa App Store. App Store po ng ating cellphone, mobile phone po. At saka i-download po ninyo yung eGov app. Pagdating po ma-download din yung eGov app, magre-register lang po tayo dun as a user po ng eGov app. Pagkatapos po, once na-register na po tayo doon, ay hanapin lang po natin yung PhilHealth na icon. Makikita po ninyo yun doon sa NGA's na portion po ng app. At nandun na po, makikita na po ninyo yung inyong membership records, yung inyong pong contribution records, at kasama din po yung inyong claims, no, na history. So, nandun na rin. kompleto po yun. Contributions, pati yung claims history po ninyo nandun for your reference. Pati yata yung ID, di ba? Nandun na rin. I mean, Electronic pati ba yung ID. Electronic Opo. ID, nandun na rin po. So, sa parte din ho ng PhilHealth, pero naman din tayong PhilHealth member portal. No? So, pwede rin ho kayo mag-register doon through the website. Doon naman po, makikita nyo din. Same information. Pareho lang. And you can download
and print your MDR or yung member data record ninyo na kung saan nandun din yun na list of dependents and basic information po ninyo. Tama, madami tayong touch points, Marami. JJ. Opo. Ikaw, Doc Billy, may e-gov ka ba? Baka wala ka Aba, pang e-gov. mayroon ako. Talaga ba? Actually, Doon actually nakita ko, it's really good to discuss this na po, no? Kasi we're talking about prevention na rin kanina Doon kasi nakita ko, parang meron tayong parang nakaregister tayo sa isang clinic where to avail our primary care benefits po, no? So, ano po ba yon, Miss May? I mean, recently, medyo nasa news din tayo dahil nga dun sa pronouncements ng ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, sa kanyang SONA tungkol sa PhilHealth Yakap. So, can you tell us more about it po? Maganda na tanong mo yan, JJ. Kasi yun nga, nasabi mo nga na in-announce po ito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, no, nung last na SONA niya. At ito po ang tinatawag nating Yaman ng Kalusugan Program or PhilHealth Yakap Program. No? So dito sa PhilHealth Yakap Program, ay ito po ang pinalawak na benepisyo na outpatient benefit packages po natin, Doc Billy. At kung naalala niyo po, ang konsulta, ang PhilHealth Konsulta, ito na po ang bagong pangalan ng ating outpatient benefit or primary care benefit packages. So ito yung dating konsulta, ma'am, Tama. diba? Dating konsulta po ito na pinalawak po natin dahil dinagdagan po natin ito ng iba pang pakete. Kasama na po dito yung cancer screening, no? Cancer screening at saka po yung PhilHealth gamot. Yeah. So dati kasi, as I understand it, yung konsulta, meron doon yung mga lab tests, CBC, chest x-ray, Meds. diba? Yan. And medicines for diabetes, hypertension. And ito, bukod sa na-rebrand, ay pinalawak pa natin ulit ang sakop ng benepisyo mula sa gamot hanggang doon nga sa cancer screening, ma'am. Anong mga cancer screening test po ang kasama dyan, Doc Billy? Actually, no, meron tayong initial na kasi bagong-bago lang ito na additional dito sa ating benefits for outpatient. No? Ito yung mga initial na mga sakit, no? Breast cancer screening for breast cancer, no? Colon and rectal cancer, liver and lung cancer, at pati rin sa prostate cancer. For the benefit of our viewers, halimbawa yung breast cancer screening, ano yung tawag dun sa procedure na meron po tayo ginagamit dyan. Halimbawa yung breast ultrasound, pati mammogram. Yeah, kasama yan dun sa screening, no? Initial screening nitong ating mga possible na mga pasyente na may criteria na pasok doon sa may family history at pag-check up ng ating mga sa Yakap centers na ating mga doctors na baka may nakapangbukol, ganyan. So, pwede nilang ipascreen na right there and there yung patient natin. So, ganun, Doc Billy, no? Kung meron na tayong cancer screening test, Miss May, ano yung mga next steps ba natin? I mean, dun sa Yakap provider ba, dun sa clinics? May gagawin ba silang referral dito? Kung halimbawa talagang kailangan ng operahan ba or what? Paano yung action naman natin from there? Siguro maganda muna umpisahan natin, no? Paano makapag-avail ng mga benefits. Kasi yung tinatawag natin dati na consulta package provider, ang tawag na po natin ngayon is Yakap Clinic. Tama po. So itong Yakap Clinics po natin, sila po ang mga accredited facilities po natin na magbibigay po sa atin ng benefit packages ng outpatient at primary care benefits. That's right. So kailangan lang po na kung rehistrado na po sila sa PhilHealth, meaning may PhilHealth identification number na sila, ay pumunta lang po sila sa, madami po tayong touchpoint sinasabi natin, no? Pwede po kayong gumamit ng eGov app. Sa eGov app, pwede po kayo doon magparehistro sa gusto ninyong Yakap Clinic, yung pinakamalapit po sa lugar ninyo. Yes. Pwede din po tayong pumunta po sa PhilHealth na local health insurance office, no? Yun ang pinakagusto nilang gawin. Pwede din po silang magpa-assist doon na irehistro po sila sa Yakap Clinic. Pwede din pong diretso po sila doon sa Yakap Clinic mismo, yung may malapit na Yakap Clinic. So tatlong paraan pala Actually, yan. madami pa. Marami pa. Meron din po kung nasa hospital na po sila at makita nila yung P-cares natin. So yun pa. Pwede din Added mag-assist avenue sa for kanila registration, yon. yeah. Kung sila po ay empleyado naman, yung sa peers na pinag-usapan natin kanina, pwede din mag-assist. Meron din po yung sinabi natin kaninang Action Center. Pwede din po silang tumawag doon para ma-assist sila na marehistro sila sa to register. gusto nilang Yakap
clinic. Yun. So mga ka-PhilHealth, hindi na ho namin kayo binibigyan ng dahilan para hindi makasali or makaregister dito sa Yakap. Pa-register ito ho na. talaga, it would really go a long way in protecting us. Kasi ba't natin hihintayin magkasakit? Tama ka, Diba? nabanggit mo yan, JJ. Kasi gusto nating ipaalam sa lahat ng ating mga Pilipino na hindi po dapat natin naalala ang PhilHealth pag tayo po ay nagkakasakit or Yes. kailangan ng ma-confine. Ang gusto po ng ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, and of course, gusto lahat po ng health sector, gusto natin ay malayo tayo sa sakit. Kaya po ilabas itong bagong programa po ng PhilHealth na Yakap dahil ang gusto natin ay malayo tayo lahat sa sakit. So Yes. gusto natin na ang ating mga miyembro, sila na po mismo ang maghahanap ng solusyon para mailayo sila sa sakit. At ayaw nating magkaroon tayo ng confine pa tayo ng hospital. And Yakap basically empowers them to take charge of their own health. Tama ka doon. So wala pang sakit, wag natin hangarin yon, hindi maganda. Unang-una. Huwag magtuloy-tuloy ma-confine. Yes, Yeah. at ang laki ng gastos din naman talaga sa confinement. Tama. Tulad ng napag-usapan natin kanina, kung wala ka sa basic or ward accommodation, you could really incur out-of-pocket expenses na mabigat naman, lalo na sa panahon na to. So yun, mga ka-PhilHealth, meron na pong PhilHealth Yakap. This is our enhanced talaga na primary care benefit package. Sa gamot, Miss May, parang 21 dati sa konsulta. So ilan na ba ngayon sa Yakap? Yung mga benepisyo po natin under the Yakap program, kasama na po dito, of course, yung health screening. Ititingnan po muna yung kanilang profile, yung profile nila kung sila po ba ay meron pong propensity na magkaroon ng cancer, Titingnan So, natin. i-check yun I-check doon. muna yun. Kasama din po sa benepisyo natin doon is yung mga laboratories. May 15 laboratory test po 15 yun. lahat yan, ha? Opo. And for the drugs and medicines naman po nakasama doon sa Yakap program natin, ito po yung mga 53 drugs and 53. medicines na Okay. palalawakin pa po natin up to 75 drugs and medicines So, anong mga under the gamot. And recently, Miss May, talagang naglabas naman ng PhilHealth ng policy para dun sa implementing guidelines ng gamot. So, we encourage siguro yung mga pharmacists po na qualified po or makikitang may capabilities po to deliver those medical preparations po sa ating mga kababayan. Magtulungan ho tayo. Maybe they could reach out to us or kami po sa PhilHealth, laging bukas ang aming pinto, ang ating mga regional offices, ang Yes ating po. mga local health insurance offices. Just makipagtulungan ho tayo para maipatupad ho natin ng maayos yung PhilHealth gamot para mabigay natin tong mga kinakailangang maintenance na rin ng ating mga kababayan bukod pa dun sa mga gamot talaga para sa kanilang mga sakit. Pero JJ, mabanggit ko lang kasi importante malaman ng ating mga miyembro Yeah. na ang PhilHealth Yakap program po ay hindi po kailangan ng additional po na contribution. Yes. Libre po ito. Yes. So, kailangan pong gamitin natin at saka take advantage po natin ito kasi libre siya at the same time, may layo pa po tayo sa sakit. Tama po yun, Miss May. Doc Kaya Billy, may kailangan lang libre na talaga naman. magpa-register tayo para ma-enlist tayo dun sa Yakap. Tama po yun. Kasi ang clinics. inyong PhilHealth membership, mga ka-PhilHealth, it does not necessarily mean na pasok na ho kayo dun sa PhilHealth Yakap. So, it's a separate registration po Yes. para sa inyong primary care. So, sana po lahat po ng ating mga viewers, Miss May, Doc Billy, ay ma-encourage na pumunta sa PhilHealth offices, sa mga Yakap providers, or sa online din po, pwedeng mag-register dyan. Pagkatapos po nila mag-register, ay gamitin na po nila kaagad. Kasi sayang naman po na nagrehistro tayo at hindi po natin kayang gamitin Oo, kaagad. pwede naman palang gamitin kaagad. Patatagalin pa natin. Pa-check up na rin agad. Nandun na kayo. Nandun na yung mga doctors natin. Tama. You might as well magpa-check up na kayo. Yes. And sabi nga ni Miss May, i-assess talaga yung health standing mo. So makita, at risk ka sa ganito, iwasan mo to. I mean, you will be given professional talagang help and advice on how to properly manage your health. Doc Billy, Miss May, Yes. recap lang ho natin, tulad ng mga napag-usapan natin kanina, prevention ng sakit talaga naman ay makakatulong, imbes na magpa-hospital pa tayo. So, mga tips natin uli para sa ating mga viewers ngayong tag-ulan. Of course, yung first talagang kailangan malinis ang ating kapaligiran, Kailangan wala tayong stagnant water,
ay yung mga basura po natin ay kailangan itapon ng maayos. At saka syempre yung mga plants natin na may naiiwan na tubig dyan, kailangan nating kailangan nating malinis talaga yon. At kung talagang hindi natin kaya, pwede po tayong patulong po sa ating barangay para po magkaroon po tayo ng kalinisan. Doc Billy, parang gusto kong pumunta sa bahay ni Miss May. Ayun Parang na nga linis-linis no? Oo nga. Oo, minsan dalaw Kailan tayo. ba kami pwedeng dumalaw, Ma'am Anytime, Maysay? pwede kayong pumunta doon. Ayun, mga ka-PhilHealth. Bigay namin Kaso pamayang address. medyo Joke malayo lang. yata, JJ. Medyo malayo. Doc Billy, ikaw naman. Some tips for our viewers. Ayun nga po, as additional doon sa minention po ni Ma'am May kanina, no, sa dengue, yan. Pwede rin tayo mag-fumigate, yan, na as natin tulong natin sa ating mga barangay. At yung kalinisan talaga, no, pati yung sa leptospirosis, mape-prevent na yan once. Huwag tayong yung basta-basta lulusom sa baha. Whether wala kang sugat o may sugat ka na lalo na, pwede naman tayo maghintay ng umupa yung baha bago tayo lumusom kung wala kayong baong bota. Sino bang may dala-dala palagi na, Yes, tama. na bota, di ba? Para wag malusom sa baha. Hintayin na lang natin yung humupa and then tsaka na lang tayo umuwi. Tama So yun naman po yung yun. para at least makaiwas na tayo mababad sa... Iwas sakit, iwas aksidente. No? At saka para umiwas tayo sa sakit, kailangan din healthy tayo, JJ, Yes. no? Kumain Tama. tayo ng masustansyang pagkain. At saka Yes. syempre regular exercise po. Yes, importante yun. Proper diet and regular exercise. Basic pero very effective po yan. Ako talagang gagawin ko na ho yan. Sorry po. Gagawin ko na po talaga yan. Well, Doc last Willis. but not the least, at pinaka-importante sa lahat, JJ, Yeah. magparehistro po tayo sa PhilHealth Yakap clinics natin para Yes. maiwasan po natin na magkaroon pa tayo ng sakit. Tama po yun. Lagi natin sinasabi, napakalumang kasabihan na prevention is still better than cure. Yeah. Diba? So, imbis na gumastos ka pa dyan ng malaki sa iyong pagpapa-hospital, kayang pigilan, kayang i-prevent ang mga sakit. Kaya nating iwasan to mga ka-PhilHealth. Tama. And for your questions, suggestions, or comments po sa PhilHealth, please call 8662-2588. And meron din tayong mobile numbers na 0998-857-2957, 0968-865-4670, 0917-127-5987, and 0917-110-9812. 24/7 pong bukas yung mga hotlines na yan, mga kababayan, mga ka-PhilHealth. So anytime na kailangan nyo ho ng assistance sa inyong membership or any questions that you may have about the National Health Insurance Program, bukas po kami nasasagot sa inyong mga tanong. Yes. Thank you so much again, Miss May, Doc Billy, sa pagsama sa amin ngayong episode ng ating podcast. Napakalaking tulong po sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga miyembro. Nako, thank you po talaga. Sana po makaulit kami sa inyo, maimbitahan. Yes, maraming Oh, salamat syempre din, naman, JJ, sa pag-imbita sa amin. Yes, and thank you mga ka-PhilHealth sa panonood ng In Good Health, The PhilHealth Podcast. Real talk. Real care. Real Health.